Okay, mga kapatid. Magandang araw, tanghali o gabi nyo man ito mapanood. Nandito na naman po tayo. Gagawa na naman po tayo ng reaksyon at opinyon sa ating mga panonoorin ngayong araw. Pero meron akong intro sa inyo. Babasahin ko na lang galing po ito kay Mr. Real Talker. Yan, Mr. Real Talker, mga kapatid, no? Tandaan nyo po yan, ilalagay ko rin yan sa aking channel. Malamang marami na rin nakakakilala sa inyo niyan. Eto, mga kapatid, hindi ko alam kung totoo. So magre-react lang tayo dito kay Mr. Real Talker, yung post niya 1 hour ago, no? Eto, question, sabi ng ganun. Siguro, nai-imagine ko to, ewan ko kung joke na to o talagang sinabi talaga ni Auntie Claire to. No? Ewan ko lang hindi to news. Kumbaga post lang po ito ni Mr. Real Talker. Question, bakit pinapasok ang mga missile sa ating bansa? Ngayon naiisip ko, siguro yung mga taga-Amerika pinapasok yung mga missile dito sa ating bansa. Bakit nga ba? Bakit? Ngayon, ang sagot daw ni Auntie Claire, dito lang hindi ito totoo. Siguro, naniniwala ako na joke lang ito ni Mr. Real Talker. Kasi kung totoo ito, may grabe. Ang sagot ni Auntie Claire doon sa bakit pinapasok ang missile sa ating bansa, ang sabi ni Manang Claire, kasi pro-China ang mga Duterte. Comment kayo, mga kapatid. Pahingi nga din ako ng opinion. Makikisuyo lang ako. Bakit pinapasok ang mga missile sa ating bansa? Sabi ni Manang, pro-China ang mga Duterte. Kasi pro-China. Anak ng teteng naman. Naman. Bakit ganun? Kaya hindi ako naiinis kay Auntie Claire. Hindi siya pwedeng mawala sa administrasyon. Kasi kahit naiinis tayo sa administrasyon, may mga ganitong joke. Joke lang to, no? Hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Joke lang po ito ni Mr. Real Talker. Kasi much mas madelikado. Kapag ito ay totoo, anong klaseng utak yan? Diba? Kaya ako po ay nananalig na sana hindi totoong sinabi ni Auntie Claire to. Putik, ang tindi na nito, mga kapatid. Ganun nakatindi. Comment po kayo dyan, mga kaibigan, ha? Totoo bang ipinost to ni Auntie Claire? Gusto kong malaman kung gaano katotoo. Kaya, anak ng teteng lahat na lang eh. Kasi naalala ko, yung sa, tawag dito, PhilHealth, binawasan ng budget, tapos mataas yung budget ng yung mga paggawaan ng mga kalsada, tulay, naalala nyo? Ang dahilan ni Auntie Claire, kailangan talaga na maging priority din or kailangan mataas din ang budget ng mga, nakalimutan ko na kung anong tawag doon, kung anong ahensya yun, pa-comment na lang po, salamat ha. Yung gagawa ng mga tulay. Oo, dapat lang, saan daw dadaan yung ambulansya kapag walang tulay? Ang galing talaga ni Auntie Claire, ang talino. Meron pa isa. Di ba may mga nangyayaring yung mga deads, mga road rage, parang hindi na payapa kasi nga meron ng mga ganito, kabilat-kabila may mga nahuhuli, tas may mga nagtutumbahan, ganon. Sabi, payapa naman sa Pilipinas. Payapa naman. Yung mga nakapanood nyo, parang ano lang yan. Ako nga paglalabas ako ng bahay, pagbukas ko ng pinto, payapa naman. Payapa. So, ibig sabihin, kapag malalaman mong payapa ang isang bagay, kapag pumunta ka sa bahay ni Auntie Claire at buksan mo ang pintuan niya palabas, makikita mo payapa naman. Anak ng teteng, ganun po kaganda ang tagapagsalita ng ating administrasyon. Yun lamang. Ang saya. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang administrasyon, kaya binabati ko po si Mr. PBBM. Okay, dumako naman tayo dito kay Mr. Real Talker ulit. Ayan, aabante mo lang ng ganyan, no? Ayan, may mababasa ka na. Sabi niya ng ganito rito, ganito natin para makita. Yan, mga kaibigan, tapos ganito lang natin. Yan, sabi ng ganon, kapag wala ka na sa posisyon, Auntie Claire, i-recap mo mga sinabi mo ha. Sana mapatawad mo sarili mo. Alam nyo, kapag malaki kasi ang bigayan, wala nang pakialam yan. Base lang yan sa ating opinion. Kapag nagbibigayan sila ng mga malalaki, ganyan. Wala sabi ko naman na sa inyo,
Kapag ka nangangailangan ng pera o gusto pang yumaman, pumunta ka lang sa administrasyon po ng Marcos, tapos banatan nyo ng banatan ng Duterte, no? Malaking pera yun. Ito yung opinion lang ho natin kasi nakikita natin kahit ano pong sabihin nila, wala silang pake sa bibitawan nilang salita. Basta po, sinuswelduhan sila. Excuse me po. Ito, iusog pa natin ha. Ito. Malamang baka sinabi talaga to ni Auntie Claire. Kasi pinaulit-ulit ni Mr. Real Talker no? Kasi pro-China ang mga Duterte. Doon sa pinapapasok yung mga missile. Ito gas-gas na po yan. Hindi na po nagbabuy-in sa mga Pilipino. Sa mga Pilipino yan. Kasi at the end, nare-realize din ng mga Pilipino, dito pa nga lang sa Pilipinas, ang mga malalaking negosyo, Chinese, ang mga gamit puro made in China. Baka nga, cellphone mo made in China. Stop drama. Pro-Pilipino kami. Ayaw lang talaga namin ng gera. Friend to all, enemy to none. Kapag hindi mo yan na-gets, pwede mo nang salubungin ang mga missile. Mga kaibigan, hindi ho biro yung kapag nagpapapasok sila ng missile dito kung totoo man yan. Kung totoo kung totoo. Kasi, bakit nga naman ipapapasukin yung mga missile dito? Tapos dito palili pa rin, papunta doon sa kalaban? Paano kung mangialam din yung North Korea? Kakampi sila sa Iran, halimbawa. Yung North Korea may mga nuclear yan. Ganunan lang yun yung buong Luzon, yung buong Malacanang, wala na, sabog na. Sana Malacanang lang, kawawa naman yung mga taga Luzon. Uunahin yan. Sige, pro-China. Sige, Duterte maka pro-China. Paano kung yung protektahan nila yung buong Davao City? O yung buong Mindanao lamang at saka Visayas? Kawawa naman din yung mga taga Luzon, di ba? Paano kung Malacanang lang ang ganunan? Pro-China kayo ng pro-China, pro-Pilipino po tayong lahat. Ayaw ho natin ng gera hanggat pwedeng makipag-usap ho tayo sa mga karatig bansa, pag-usapan ng maayos, hindi kapag may mga sigalot, sisi nyo agad sa Duterte. Taragis! Imbis na kausapin mo yung bansa, Duterte, sisisihin mo, anak ng teteng. Sige, sundan na natin may problema sa Duterte. Di kausapin mo, baguhin mo, ayusin mo. Hindi ka magiging weak leader, ayusin mo. Hindi yung magsasalita ka lang, sisisihin mo Duterte, kasalanan ng Duterte, mababago ba? Kapag sinisi mo ang Duterte, mababago ba? Kaya bang baguhin yung kaisipan ng mga taga-China na wag nang gambalain yung mga Pilipino kapag sisi ka na sisi sa Duterte? Anak ng teteng. What the F, man? Saragis naman, tatanda na natin, ganyan pa rin kayo mag-isip. Eto namang mga Pilipino na nagpapabulag sa mga ganyang balita, wag ho tayong maging tanga-tanga. Huwag yung sabihin, hindi, gera na, laban na, kung laban. Meron ba tayong Iron Dorm? Alam nyo yung Iron Dorm? Yung Iron Dorm nga pumapalya pa minsan Yung Israel, may Iron Dome sila para hindi tamaan ng mga missile yung kanilang mga lugar. Pero may mga sumasablay. Ayan na yung papuntang Ito na yung mga missile ng Iran. Pag umaganyan, salubungin ng ganyan yan para bugum, para doon na mismo sa langit o doon po sa impapawid, doon na po sa sabog. Minsan pumapalya. Hindi tinatamaan, dumidiretso pa rin. Paano kung tinamaan yung Quezon City? Balintawak, etc. At kung ano-ano pa, di kawawa ho tayo. Kaya hanggat kayang kausapin yung mga taga-ibang bansa para wag yung mga gera-gera na yan, wag, hindi po natin kaya. Diyo naman ang Amerika, pwede tayong manalo kasama ng Amerika, pero imposibleng hindi maiiwasan na maaapektuhan po ang ating bansa. Yan po ang ibig sabihin natin sa ganyan. Kaya Auntie Claire, kung ikaw salita ka ng salita dyan ng dahil lamang sa pera, tigilan mo na ho yan. Gumampi ka doon sa tama. Hindi ka bubuhayin ng pera na yan kapag ka nagkaroon ng gera. Okay, simulan na ho natin ang ating panonood, mga kapatid. Galing ito sa ating Pinas News Insider na ang title ay wala na, finish na, sobrang kahihiyan ang inabot ni Abante sa hatol ng korte, nilusob ang COMELEC. Sa mga hindi pa po nakakaalam, kasi nga po na-disqualified po yung kalaban ni Abante na dapat yun naman talaga ang nanalo at gusto yon ng taong bayan. Huwag nilang sasabihin gusto ng taong bayang maupo si Abante doon po sa 6th District ng Maynila. Hindi po ganon ang binoto ng mga kababayan natin. Ang gusto po nila, nakalimutan ko na pangalan nun, Choy, di ba? Chua? Nakalimutan ko na Basta yun, hindi po si Abante. Ngayon si Abante,
gustong i-re-elect po nitong COMELEC kasi nga yun daw ang karapat-dapat. Kasi nga na-disqualified. Ba't yung disqualified? Kesyo hindi taga ron, bla 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 ko nga. Ngayon, siyempre tuwang-tuwa siguro si Abante kasi nga po marere-elect siya. Parang napurnada. Ito po ngayon ang titignan natin. Palike po sa ating video. Sisimulan na natin yan na galing sa ating Pinas News Insider. Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang tila digital talaga ang karma at sadyang ang lahat ay may hangganan na kahit anong pilit niyong pagtakpan ng katotohanan para lang makuha at malagay sa posisyon ay sadyang hindi talaga mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos pinawalang bisa umano ng COMELEC ang Certificate of Candidacy, ang binoto ng taong bayan at nanalo sana sa pagka-Manila 6th District Representative na walang iba kundi si Joey Chua Oy na kilalang inendorso ni Vice President Sara Duterte nung araw ng halalan. Ngunit laking gulat ng taong bayan matapos idiniklara ng COMELEC na nalo ay si Benny Abante bilang 6th District Representative ng Maynila. Ngunit tilang sadyang ang lahat lang pala ng ito ay isa di umanong bangungot na pangarap lamang dahil Korte Suprema tila sinampal ng katotohanan ng COMELEC at si Benny Abante matapos naglabas ito ng desisyon at hinatulan na ibinasura ang second place rule sa election na hindi maaring iproklama ang kandidatong pumangalawa sa halalan sakaling madiskwalifika o mawala ng bisa ang kandidatura ng nanalong kandidato. Alam nyo, iniisip ko din, kasi parang wala naman kasing vice mayor halimbawa, representative, kongreso. Meron bang vice kongreso? Walang kasing ganun Kasi ito iniisip ko mga kapatid. Halimbawa po, si Pangulong Duterte, i-disqualified po nila ng pagka-mayor. Halimbawa, disqualified ng pagka-mayor. Ngayon, ang pwedeng maupo yung kalaban niya kasi disqualified na. Hindi, anong tawag dyan? Mayor na siya, mayor na. Kumbaga, ano ba tawag doon? Re-elect ba yun? Basta yun na, mayor na, nanalo na. I-disqualified halimbawa ni COMELEC. Kasi ang intention nila para yung kalaban niya yung maupo. Di ba dapat hindi ganon? Ang mauupo dapat, pag dinisqualified mo yan o tinanggal mo na yan, yung vice mayor na. Kasi nakaupo na So yung vice mayor na dapat, di ba? Iniisip ko naman ngayon sa kongreso, sa congressman, sino dapat ang pwedeng pumalit? Yung kalaban niya? Na mababa ang nakuha o yung parang mas sumunod doon sa congressman. Wala kasing vice congressman Kaya yon, gusto ko rin malaman mga kapatid Ang problema nila ngayon, palyado. Hindi pa rin pala makakaupo si Abante? Question mark yan. Tuloy tayo. Ano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang karma na di umano ang inabot at hindi na tuluyang makakaabante pa si Benny Abante matapos idiniklara ng COMELEC ang nanalo sa 2025 midterm election dahil nga sa kadahilan ng umano na na-disqualify ang first placer na si Chua Oy na kanyang katanggali. Ngunit ilang araw pa lamang ng kanyang pagyayabang sa social media ay tila agad-agad binawi ng Korte Suprema. Agoy! Nagyabang pa pala! Sir! Agoy! Sana nanahimik ka na lang muna. Inuuna mo mag-post. Ito'y komento ko lang doon po sa balita. Sir, dapat pag may mga ganyang issue, tahimik na lang kayo. Real talk, ayaw na sa inyo ng taong bayan. Yun lang po, wala naman tayong galit ho sa inyo. Ayaw na ho sa inyo ng taong bayan. Simula po nung ginurgur nyo ang mga Duterte, wala na, ayaw na ho sa inyo. Na hindi na maaaring ideklara ang second placer na nanalo kung madisqualify man ang first placer kung noon ay pipwede. Pero ngayon ay binago na ito ng Korte Suprema. Ayon pa sa post online, Supreme Court strikes down second placer rule. The Supreme Court in Bank has abandoned the second placer rule as it held that there is no legal basis for proclaiming the second placer in election when the winning local elective official is disqualified or ineligible. Instead, the rules on succession in cases of permanent vacancy as stipulated in the local government code shall be applied.
Idiniklara ng Korte Suprema na hindi maaaring iproklama ang kandidatong pumangalawa Adoy! sa pangalan ng second placer sakaling madiskwalipika o mawala ng bisa ang kandidatura ng nanalong kandidato. Adoy! Ng pahinang desisyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Gaerlan, walang batas na nagbibigay ng otorisasyon para sa proklamasyon ng second placer, kaya dapat sundin ang session sa ilalim ng Local Government Code. Binatikos ng Supreme Court ang second placer rule dahil nilalabag nito ang karapatang bumoto ng mamamayan na pumipilit sa kanilang ng leader na hindi pinili. Salamat. May patas pa pala itong Supreme Court natin. Patas Ayon naman sa pahayag ni Supreme Court Associate Samuel Gaerlan, and I quote, "The second placer rule laid down in Halusos Jr. has no legal basis. No law authorized the proclamation of the second placer in the election in case the candidate who received the most vote is disqualified or turned out to be ineligible. The second placer rule undermines the people's choice in every election. In its repugnant to the people's constitutional right to suffrage, the court cannot impose upon the electorate to accept as their representative the candidate whom they did not choose in the election." Unquote. Kaya tanong tuloy ng taong bayan, papaano na Pastor Benny Abante? Hindi ka pa pala maaring iproklama bilang kongresista sa inyong distrito ng Maynila dahil magiging labag ito sa ating konstitusyon dahil galing na mismo sa Korte Suprema ang desisyon at tahasang nagsabi ang Supreme Court Associate Justice. Komento pa ng ilan, mukhang kinarma na ito ngayon at tila napahiya dahil ang aga pa naman daw nitong nag-celebrate, ngunit wala pa lang kasiguraduhan. Adoy! Nag-celebrate pa. Ito na lang po mga kababayan ho natin. Lilinawin ko lang po sa inyong kaisipan. Salamat po sa nakakaintindi sa mga kababayan ho natin na may malinaw na pag-iisip. Ganito po yan, itong mga nasa kongreso, base lang to sa opinion ko, yung vision ko ba sa mga nakikita ko. Ito siya, ganito, no? Kailangan natin banatan ang mga Duterte kasi malalakas sila. Kailangan nilang bumagsak kasi nga sila ang pambato sa 2028. Bukod doon, kailangan nilang banatan para magkaroon sila ng budget. Ito'y ano ko lang haka-haka ko lang haka-haka lang. Sa isip ko lang. Sa kakapanood kasi natin to ng mga ng mga hearing, no. Babanatan nila ang Duterte para magkaroon sila ng kwarta kasi nga malapit ng eleksyon. Base to sa sinabi ni VP Sara Duterte nating mahal. Ganito ang pagkasabi niya na wala daw intention personally kasi ginagawa lang daw nila yon kasi malapit na eleksyon, kailangan nila ng pera. Sino hong nakapanood nun? Pa-press 1 naman, kahit isang pindot lang, press 1. Pipindutin nyo lang sa comment section 1. Ibig sabihin, pupusuan ko rin yan na napanood nyo yung sinabi ni BP Sara na gano'n. So ibig sabihin, kaya po nila binabanatan si BP Sara para po magkaroon sila ng pera o budget nila para sa eleksyon. Pero hindi na pala ganun ang mga mamamayan natin. Hindi na ganun yung kailangan pag marami kang pera tapos mamigay ka tapos iboboto ka na. Pwede, may ganun pa rin. Pero pangkalahatan po, talo pa rin yung mga namimigay ng pera. Nagkaayu-ayuda na lahat. Si Tamba nga 1% pa rin nagbigay na ng mga ayudan. Hindi man lang tumaas ng mga point siguro yon, di ba? So, ang sinasabi natin dito, kahit mabigyan ka ng pera sa kakabanat mo sa Duterte, oo nga, binibigyan ka ng pera, binibigyan ka ni Tambaloslos, kada hearing ninyo o kada banat ninyo, may budget na binibigay sa inyo, milyones, o hindi natin alam kung magkano. Siguro, ready na kayo pagdating ng eleksyon. Ang problema, kada binabanatan nyo si BP Sara, bumababa po ang ratings ninyo. Lalong ayaw na ng tao sa inyo. Aanin nyo yung pera na yan. Kung yung taong bayan naman ayaw sa inyo, puwera na lang kung dadayain yan ng COMELEC. Tama ba ako? Mali. Di ba po, mga sir, mga ma'am, karamihan po ng nanonood sa atin dito, mga elder. Tama ba English ko? Elder, yung mga matatanda na po sa atin, mga 50 to 60 years old. Kasi nakikita ko po sa monitoring ko, karamihan po ng nanonood sa atin, mga tatay, nanay na ho natin. Kaya, believe pa rin ako dahil ganyan na sila katatanda nunod sa atin, malawak, lalo pang malawak ang pag-unawa nila. Duterte pa rin ang gusto nila. Doon ako nabibilib. Kaya sinusubukan pong
yung utak ko sinusubukan pang umunawa hanggang sa maabot ko ang mga elder natin kung paano sila mag-isip. Sinusubukan ko. Gaya na lamang nang naiisip ko. Minsan pag natutulog ako, bago ako matulog, nag-iisip ako na ano kaya sasabihin ko bukas sa ganitong vlog na panonoorin ko. Ganito, ganyan. Kasi ito, tulad yan, napag-isipan ko na banat sila ng banat sa Duterte, binibigyan sila ng mga pera. Di ba? Ang dami binibigyan ng pera. Pero kada banat nyo sa Duterte, tumataas ba ratings nyo? Mali. Paano ko nasabing na ganito? Sigurado ka ba na kapag tinira ang Duterte, bababa ang ratings? Oo, kasi nga po naalala ko si Willie Revillame. Sino hong nakaalala sa inyo na inendorso siya ni Pangulong Duterte? Tama, di ba? Inendorso siya, tumakbo ka Will, sabi ng ganun. Ngayon, nung mga unang sandali, maka Duterte po si Willie Revillame. Sino hong nakapanood nun? Lagi ho tayong nanonood. Maka Duterte siya eh. Tapos nitong bandang huli na lang, sabi niya wala daw nag-endorse sa kanya. So nag-solo flight siya. Naging parang, ang dating sa akin nun Kuya Will, love kita, idol kita. Nung mga panahon na malapit ng botohan, naging mayabang. Na confident siya na mananalo siya kung solo niya kasi nakita niya yung mga tao, gustong gusto siya, lalo na nung in-endorse siya ng Duterte. Nung bumitaw siya na wala daw nag-endorse sa kanya, anong nangyari sa alyansa niya ay sa sarili niya? Ayaw na ng taong bayan tuloy. Kaya naniniwala ako na kapag binanatan mo ang Duterte, pangmasa yan eh. Pag sinabi mong DDS ka, mga pangmasa yan. Gustong-gusto niyan baguhin yung sabik na sabik yan na gustong mabago ang Pilipinas sa ngalan ng mga Duterte. Kasi nakikita nila, Duterte may resulta. Naupo kasi ang Duterte. Nakita nila yung diferensya ng mga dating presidente. Ngayon, yung presidente natin, kulang na lamang po talpakan ng pangit yung ano ko pero napapaligiran siya ng mga dilaw. Alam mo, si Mr. PBBM, ano to ganito to kampi na kayo ni BP Sara Duterte namin. Bumitaw ka pa, nandudun ka na eh. Pagkakataon nyo nang linisin ang pangalan ninyo, bakit ka pa bumitaw sa Duterte? Nandudun ka na sa magandang sitwasyon, bumitaw ka pa, kaya tuloy, mas maraming may ayaw sa'yo, pakiramdam nila na budol-budol ka. Bakit hindi ka makapalag? Bakit hindi ka, umalis kayo. Babalik ako sa Duterte dahil yan ang naging kakampi ko. Hindi mo naisip yon kasi nga, baka nga may ilalabas silang baho mo, kaya nananatili kang parang pusa na meow, 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 meow. Ganun-ganun na lang. Na hindi ka makatahol din na parang wala, meow. Hanggang ganun ka na lang kasi nga, baka lang ito'y lahat ng sinasabi ko nasa isip ko lamang, opinion ko. Baka kasi may sabihin sila, Duterte ka na ulit? Sige, ipapangalandakan ko, may ebidensya kami na talagang gumagamit ka. Example lang yon, di ba? Kaya siguro hindi siya makapalag. At doon sa mga ayaw sa Duterte, buksan nyo ang budget. Isilipin nyo, wag kayong nakapikit. Silipin nyo rin, kamusta yung mga budget na mas malalaki pa sa 125 million na pinaliwanag na ng COA na ayos naman na itong mga kongreso na to pinag-iinitan kasi nga naghahanap sila ng salapi pang dagdag nila sa pondos dahil sila'y tatakbo, ayan, natalo. Mahalin nyo ang mga Duterte, dun sana kayo kumapit. Pero ang ginawa ninyo, sinayang nyo yung totoong grasya na dapat makakaupo pa kayo. Pero okay na rin, huwag kayong maupo kung mangungurakot lang din naman kayo. Nasaan na yung sinasabi ng mga pumirma? Diba? May mga pumirma na 150 million per mga pumirma. O nasaan na yun? Mas malalaki yun, mas marami yun. Samantalang pinag-iinitan nyo 125 million na ipaliwanag naman na okay naman na. Bakit yung impeachment binabanatan nyo pa rin sa gitna ng may nagaganap na gera? Ito pa rin ang inaatupag ninyo. Dapat maghanda ang Pilipinas. Ngayon, ibalik natin sa una natin kanina. Bakit may mga pumapasok na missile dito? Hindi ba kayo nababahala? Na baka itong gawing parang lamesa na para mas malapit silang makaatake papunta doon sa kaalyado ng Iran. Hindi ba nila naiisip yon? Na baka pwede tayong sumali kasi kaalyansa tayo ng Amerika. Hindi pa kayo nagugulat doon? Ang sagot ni Auntie Claire, tama ba yun? Correct me if I'm wrong. Kung tama man yung sinasabi, baka sana nga biro lang yung sinabi ni Auntie Claire. Kasi, kaya daw may pumapasok ng mga missile kasi ang Duterte daw, pro-China. Mamen, magulos dili kayo, gumising na kayo.
Pag nagkaroon ng gera't nadamay ang Pilipinas, kawawa mauuna Luzon. Base lang ho yan sa opinion ko. Kaya yung mga taga Luzon na mga maka-Duterte, mag-ipon na po kayo at tumira na kayo sa Visayas or Mindanao. Joke pa rin yun. Nasa sa inyo pa rin po yung kung saan kayo titira. Masarap sa Luzon dahil dyan naman tayo lumaki. Pero dahil sinuwerte, naisipan kong tumira dito sa Tawi-Tawi, okay na ako dito. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Hindi ko man maibigay yung pinakagusto nyong marinig para sa akin. Salamat. Kung meron kayong mga sasabihin, parang bala ko kasing bala kong sa comment section, babasahin ko na lang siya unti-unti pag magla-live tayo. Marami pa akong gustong aralin sa vlog ko. Meron pa po akong mga channel na ilalagay ko po sa description. Panoorin nyo po. May mga balita rin po dyan. Sa Facebook, meron din po. Panoorin nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. At may mga kanta din. Kung gusto nyong makinig ng kanta na para pang palamig lamang ng inyong mga puso, nandito po. Sana po panoorin nyo rin. Okay! Sana ba yun? Ito na mga kapatid. Papaalam na tayo. Thank you very much. Palike naman po. Ba't ayaw? Maraming salamat po. Gumawa po ako ng channel at tinawag ko lahat ng mga magagaling kumanta. No? Para ilagay sa aking channel. Original po lahat yan. Galing po sa ating X-Crew Music. Yan mga kapatid. Diyan po ako mag-upload ng mga kantang pwede nyong patugtugin. Pagkatapos nyo akong panoorin o hindi naman kaya sawa na kayo sa mga balita, nandyan po ang X-Crew Music. Nasa description yan. Siyempre, kasabay ng ating Fiber ni Juan. Pag mabagal lang inyong internet, lumipat na kayo dyan. Tawagan nyo na baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Tara, simulan.